Hello, ito po, kasama po natin si Ka-Coffee. Unang collab po namin. Ito, nakasama ko din finally. Tol, ito, pag-usapan na natin. Kasi itong ilan sa mga kababayan natin na DDS, ngayon, ang parang pinalalabas nila civil disobedience. Diba na sinasabi nga, hindi daw magre-remit, no remittance week. Starting sa Friday. 1 week, hindi sila magpapadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito. Bilang protesta daw, dahil sa ginawa kay Duterte. Anong masasabi mo doon? Sa akin dyan, sa mga OFW nating kababayan, huwag kayo magpagamit eh. Ginagamit lang sila ng mga DDS eh. Kasi kapag hindi kayo nagpadala sa mga pamilya nyo, sino magsasuffer? Si Digong ba magsasuffer dyan? Si Marcos ba? Si Marcos ba? Hindi. Definitely, yung pamilya mo yung magsasuffer. Mangungutang. Pag nangungutang, may tubo. Lugi ka pa, di ba? And yung ibang mga OFW dyan, hindi man magpadala ngayon, posible, dodoblehin next day. Ganoon din eh. Ganoon din eh. Parang yun. Tsaka ito kasabi ko, yung mga nagsasabi na no remittance week, nagpaalam na ba sila sa misis nila sa Pilipinas? Diba? Baka naman pala desisyon sila no remittance week. Tapos, ini-imagine ko paano nila dear, hindi mo na ako papadala this week kasi Awayan. Oo. Huwag kong pabudol. Pero may may counter-attack dyan yung kampo ng administrasyon eh. Ano sabi? Magpadala kayo. And then pag may resibo kayo, pwede nyo i-post, i-blur nyo lang yung mga personal details para hindi ma-compromise. And then magpadala kayo doon para i-counter-attack natin yung pwede din, para magpadala sa ano. Hindi, totoo naman. Ito, walang question naman. Yung mga OFW naman ng mga bagong bayani, yung mga remittance nila ay malaking tulong sa Pilipinas, yung mga pinapaaral nila dito at binubuhay nila dito. Definitely, lahat yan, mga bayani yan. Kahit ano pa yung kanilang political leanings. Kaso yun lang parang walang sense yung kanilang gustong mangyari dito, di ba? Anong punto para saan? Bakit mo kailangan mag-suffer yung iyong pamilya dahil lamang sa iyong protest? Paano sino usually mag-protest may maapektuhan, di ba? Pag rally, magta-traffic, ito hindi eh. Ang maapektuhan lang yung pamilya nila. Correct. Magugutom lang sila. Walang magandang maidudulot yan eh, yung no remittance policy na gagawin nila. Nako. Huwag nyo na po sumukan. At ayun, yung mga sa ICC ano nang nangyari, yung mga unang ebidensya, no? Yeah. Ano ba? Kahapon lumabas na yan kasi part ng policy yan na yung full disclosure na ibibigay sa kampo ng nirereklamo yung sets of evidence. So kahapon, nabigay na yan, 181 items yan, ibinigay na ng prosecutors doon sa kampo ni Digong. So hawak na nila. Yun ang kagandahan nun sa proseso ng ICC. Kung kukumpara mo sa proseso dito sa Pilipinas, sa atin, hindi mo ibibigay, ito yung mga ebidensya namin sa iyo kasi magagawan mo ng paraan eh. Ang kagandahan dyan sa ICC, ibibigay sa nirereklamo, ito yung dahilan bakit ka namin niresto. Ngayon, titigil na dapat si Harry Roque, titigil na sana yung mga DDS, kinidnap yung tatay namin. Paano kinidnap? Ayan malinaw na. No? Alam na, binigay na ng prosecutors, ito yung mga ebidensya, bakit inaresto yan ng ICC. Yun ang kagandahan sa proseso. Ang due process doon, no, na binibigay ngayon kay Digong. At meron meron ako nabasa yung sa interim relief. Diba? Pwede naman palang ibigay ng ICC yun. So, panandali ang paglaya. Kaso, ang problema, kailangan daw, yung mga supporters, hindi nagtatamper sa witness, hindi nagtatamper sa judge. Paano kaya yun? Parang napahamak pa si Digong ng mga sarili niyang followers. Correct. Medyo violente yung mga supporters ni Digong mga DDS paano nila i-justify, paano nila masasatisfy yung second requirement na hindi mag-intervene yung kampo ni Digong o hindi niya encourage yung mga supporters niya. Kasi atakihin yung mga witness. Correct. Ang mga witness, yung mga EJK victims, yung pamilya nun. Tapos yung mga judge, sinusugod nila sa LinkedIn, sa social media, tapos pati yung ICC na, tapos nagrarally sila dun sa harap ng ICC na, ewan ko, parang kasi nasanay sila sa Pilipinas na pag meron silang gustong patahimikin, di ba? Binubuli nila, ginagang up nila hanggang tumahimik yung nagsasabi na hindi nila gusto. Pero hindi nila kayang ibuli yung ICC. Correct. Yung doon sa tatlong grounds na kailangan i-consider para mabigyan ng interim relief. Yung number 3 doon, kailangan ma-establish na hindi na uulitin ni Digong, di ba? Ang sinasabi kasi ng prosecutor ni Attorney Conti, sabi niya, si Digong, malakas pa yan o baka ulitin niya tumatakbo pa siyang mayor Pag naging mayor ba yan? Baka pwede pa pala. May capacity pa siya, gagawin niya. So parang naisip ko sige, tulong na to sa mga DDS, huwag niyo nang patakbuhin na mayor. Di ba, baka ma-consider pa yan ng ICC, total hindi na siya magme-mayor, pero dapat mag-withdraw na siya.
Oo nga, no? Oo nga, no? Lalakas sila ng Kasi bahagya. pwede, iniisip ko, hindi na siya presidente, hindi niya na magagawa Hindi niya yun. magagawa. Pero as mayor pala, nagawa din Magagawa nga niya pala pa. niya yung mga binibintang sa kanya doon. Kaya, yun na nga, yun ang problema. Mukhang hindi talaga laya pansamantala at talagang kailangan niyang tapusin lahat ng mga trial doon sa kanyang parang hotel na kulungan sa Netherlands. So yun lang naman. Any final words sa mga kababayan natin tungkol dito at lalo na mag-birthday si Ayan. Tatay Digong sa 28. Advance happy birthday kay Tatay Digong all the way from The Hague. Mabubulok na yan dyan. Ako, kawawa naman yung mga DDS magsisisigaw ngayon. Ay, ingat-ingat kayo ha. Ang ginagawa ng mga DDS ngayon, magpapaawa. Baka madala kayo sa awa. Sila ang mga suspect, sila ang may kasalanan, hindi sila dapat ang kawaan. Diba? Kawaan natin yung mga biktima, hindi yung kampo ni Digong. Yun lang, ka-coffee. Thank you very much, Ka-Coffee. Ngayon ako si Kapinya. Si Thank you, Kapahinga Lord. Thank Apple you, thank Juice. So see you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.